Mga katrops, welcome back ulit ko sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang tree guard ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang trade na pwede pang gawin ng front office ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, balak na nga po ng Warriors na gamitin si Chris Paul sa kanilang starting lineup sa darating na season. Kaya dahil nga po dyan ay magkakaroon na nga po sila ng 3 guards sa kanilang starting 5 na bubuhin na Stephen Curry, Chris Paul at Klay Thompson na alam naman nga po ninyo na isang shooting guard. Ibig sabihin, mas lalo nga po talagang liliit ang kanilang lineup, kaya bago pa man nga po nila ito gamitin sa kanilang mga laro, ay kailangan muna nga po nilang pag-aralan ng lineup ng kanilang makakalaban kung gagana ba dito o hindi ang kanilang 3 guard lineup. Yes, bagamat man nga po mas mapapabilis ang kanilang opensa sa tuwing ginagamit nga po nila ng sabay sina Stephen Curry, Chris Paul at Klay Thompson, ay madidihador naman nga po sila pagdating sa depensa, lalo na pagdating sa rebounding na maaaring samantalahin ng kanilang mga makakalaban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang trade na pwede pang gawin ng front office ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng pagkakaroon ng Los Angeles Lakers ng kasalukuyang 14-man lineup ngayong offseason, ay hindi pa rin naman nga po tapos ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, meron pa nga pong isang trade ang pwedeng gawin ng Los Angeles Lakers. At isa na nga po dyan ay ang trade ng Lakers kay D'Angelo Russell papunta sa Spurs upang makuha nga po nila sina Doug McDermott, Cedi Osman at isang 2026 first round pick. Sa ganyang paraan nga po ay magkakaroon ng Lakers ng isang sharpshooter, bagong point guard at isang trade assets na maaari nga po nalang mapakinabangan. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing trade na ito? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin nga po natin yan isa-isa. Samantala bago nga po tayo magtapos, matagumpay nga pong naipanalo ng Team Canada ang kanilang bronze medal game laban sa Team USA sa pangunguna nga po ni Dillon Brooks. Bagamat man nga po umabot pa sa overtime ang kanilang laban dahil sa ginawang 3-pointer ni Mikal Bridges, ay tinake over naman nga po nila Shai Gilgeous-Alexander at Dillon Brooks ng overtime, habang nag-struggle rin naman nga po dito na makagawa ng tira ang kupunan ng Team USA na bumagsak sa ika-4th place ngayong 2023 FIBA World Cup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.